Good morning guys and welcome back sa ating channel. So for today's video ay mag-short ride tayo papuntang Lanao del Norte. So time check natin ngayon, it's 5:29 na ng umaga. O medyo maaga tayo nakapag-take off. Ang usapan namin kahapon is 5:30 yung take off natin. So medyo maaga ngayon kasi hindi nakasama yung mga back ride natin. So kami nga lang pala ngayon ni Sir Hakam ang magra-ride. And then pagdating namin sa may bandang Balaoe is sasalubungin kami doon ni Sir Habib. So tatlo lang kaming magra-ride ngayon papuntang Lanao del Norte. Siguro mayroong less than 1 hour ang biyahe natin papunta doon. So chill ride lang tayo. And then first time din natin dumaan doon sa may Matunggaw na ganito kaaga. Usually medyo may araw na tayo dumadaan doon eh. Alright, so dito pa rin tayo manggagaling sa may Marawi City. Alright guys, so pinakabayan ng Sagyaran. So ito yung pinakahuling bayan ng Lanao del Sur kung pupunta ka sa Iligan City. So medyo konti pa yung tao. Usually dito busy dito eh. Maraming mga tindahan. So medyo traffic din dito dahil nga maraming tindahan sa gilid ng kalsada. So ngayon medyo maaga pa kaya sarado pa yung mga tindahan. Agus Bridge, ito yung nagsisilbing boundary ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. So pag natawid natin tong bridge na to, Lanao del Norte na tayo. So ito nga, so Lanao del Norte, bayan na tayo ng Pantar. Okay, so poblasyon ng Pantar guys. So ingat-ingat lang tayo dito kasi di kagandahan yung road conditions niya. Gawa nga ng di pa napapalitan yung mga lumang asfalto. Pero konti lang naman yun guys. So ngayon ito okay na yung kalsada natin. So itong bayan ng Pantar, susunod dito ang bayan ng Balaoe. So doon kami magkikita nila Sir Habib at siya yung magli-lead sa atin papunta doon sa pupuntahan nating spot sa Lanao del Norte. So tamang short ride lang talaga. Alright, so approaching tayo guys sa may bayan ng Balaoe, or approaching tayo sa may pinakabayan ng Balaoe. Alright, so sa may unahan, sasalubungin tayo ni Sir Habib para siya yung mag-lead sa atin papuntang Lanao del Norte. So siguro waiting siya or di natin alam. So titingnan lang natin doon kung nandun na ba siya. So gamit niya nga pala yung bagong bili na NMAX ni Sir Ping. Pinahiram sa kanya ni Sir Ping kasi pinapa-break in pa. Tsaka hindi pa masyadong marunong magmotor si Sir Ping kaya nasa kanya muna. Nagba-bounce tayo sa daanan. Siya nga pala guys, shoutout nga pala dun sa mga subscribers natin. So ipa-flash ko na lang dito sa screen natin yung mga message nila. So dito tayo hihintayin ni Sir Habib. Kaya lang parang wala siya. Dito kakaliwa tayo para sa Lanao del Norte. Okay, so yun na nga guys. Tinanghali ng gising si Sir Habib. So nakapaghintay ata kami ng mga 45 minutes sa kanya. Pero okay lang, time check natin ngayon 6:31. So dito tayo dadaan sa Matunggaw, Lanao del Norte. So kung natatandaan nyo, dito din tayo dumaan nung pumunta tayo sa Tubod Lanao del Norte, nung pinuntahan natin yung mga waterfalls at saka overlooking sa may Tubod. Probinsya yung vibes nya. So dito kung kakaliwa ka is yung municipality ng Pantaw Ragat. So dito maganda talagang mag breakfast ride dito guys kasi maganda yung kalsada. Stretching. Pwede tayong mag top speed dito. Pero syempre doble ingat kasi maliliit yung kalsada dito. Ang nakaganda nga lang kasi konti lang yung mga sasakyan na dumadaan dito, lalo na ganito umaga. So according sa marker, mayroon pang 3 kilometers papunta sa pinakabayan ng Matunggaw. Ang Matunggaw guys sa Maranao, it's malamig. Ibig sabihin nun is malamig sa Maranao. So tama nga naman, malamig nga naman dito.
So ito guys, sobrang habang straight. Hindi naman sobra, pero mahabang straight na rin to. Chill ride lang si Sir Habib. So, siya yung magli-lead kasi siya yung may alam sa area at area niya yung pupuntahan natin. So alright guys, pinakabayan ng Matunggaw. Nagpag-asap lang kami dun sa may Petron. So ngayon, diretso na kami, backpack na. Hindi naman yung backpack na backpack, pero yun, diretso na kami sa may Lanao del Norte. So ito si Sir Habib, hindi na naman nag-helmet. Pero alam na alam niya to kasi ito yung area talaga nila. So according sa marker, 7 kilometers para sa bayan ng Linamon. Ganda talaga mag-ride dito. Ganda pala kapag umaga dito, no? Ganda ng daanan. Sasayaw-sayaw pa si Sir Habib, oh. So dito guys sa kanan, mayroong daanan papunta sa Tinago Falls. So hindi pa ako nakakapunta doon, siguro sa mga susunod nating biyahe. Subukan natin pumunta sa Tinago Falls. Dito tayo dadaan. Dito tayo kakaliwa. Same lang guys nung dinaanan natin nung nagtubod tayo. Nagportal na naman si Sir Hakam. So dito pa rin tayo guys. Ganda pa rin ang daanan. Siguro kung mas maaga kami dito, mas maganda sa tingnan. So time check natin 6:54 na. So ito, pababa na tayo, malapit na tayo sa highway. Dito sila kumukuha ng tubig nila. Alright, so highway na nga guys. So kakaliwa tayo dito. Okay, so dagat na tong kanan natin guys. Helmet na kasi national highway na. So dito nga pala sa may Linamon guys, medyo sikat dito yung buko pie nila. Masarap dito yung buko pie nila. So pwedeng gawing pang pasalubong kapag nagra-ride kayo. Alright guys, so bumili lang tayo ng tubig para sa kape mamaya. So bumalik lang tayo dun sa may boundary ng Linamon at Kauswagan. Dun daw tayo dadaan, sabi ni Sir Habib. So first time kong dumaan dyan sa dadaanan namin kasi yun na nga, liblib yan eh. Yun na si Sir Habib, oh. Taga dito talaga. Maganda talaga pag may mga kaibigan tayo kasi marami tayong napupuntahang lugar na hindi pa natin napupuntahan. Alright, so ito yung boundary ng Linamon at Kauswagan. Yung tulay na yun. So kakanan daw kami dito. Dito daw kakanan. So ito yung gilid ng ito yung ilog na sinasabi nila. Ang ganda nga mag standby dyan, kape-kape. So dito tayo tatambay guys. The next day.